Hello mga ka-builder! This is Winkle Talks. Guys, it's Architect Jen! Ang president at co-founder ng Arkiza Builder and Development Corp. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you sa time nyo! Good morning! Merry Christmas ulit! Ayun. Napakaganda itong setup ng yung studio. Thank you po. Thank you po sa time nyo, ma'am. Pinagbigyan niyo po kami na ma-interview kayo, ma'am. Yes. Architect Jen, sobrang na-inspire po kami dun sa journey nyo. So, we want to know more. Kaya, thank you po ulit sa bibigay sa amin ng time para ma-interview kayo. About Architect Jen, so, kailan at paano po ba nagsimula ang Arkiza Builder? So, nagsimula ang Arkiza Builder December of 2020. Wow, advance. So, 4 years na ang Arkiza Builder. And, additional ma'am, bakit po ba Arkiza Builder ang napili nyo na name? It's because surname siya ng husband ko. Pero before registering dun sa SEC, nung time na yon, marami kaming trinay na pangalan. May MG, may Green Engine, may GM, and then another, pero nare-reject sa SEC. And then, nung sinadjust ko na why not gamitin natin ang Arkiza, gawing Arkiza Builder, Arkiza Construction, marami kami pinagpilian. So, nung pinasok yung Arkiza Builder and Development Corporation, yung ang in-approve ng SEC. Architect Jen, nabanggit na yung pandemic. So, nakaranas din po kaya kayo ng kulang sa budget, mga problema sa tao, mga ganun po. Kulang sa budget. Malaki talaga yung naging struggle namin sa budget kasi we started, nawala talaga kaming budget. May nagtanong na one time na magkano daw yung naging puhulan namin sa business. So, ang sinabi ko, pangarap. Tapos inulit niya ulit. Hindi ba magkano? Sabi ko, pangarap. And from that pangarap, nagkaroon ng clients, so which is nag-down payment sila. And then yun ang pinaikot namin. Pero prior Arkiza Builder, naging contractor kami ng maliliit na bahay, mga maliliit din na mga project. So since wala kaming fund, wala kaming pagkukunan talaga ng pondo, sabihin man ex-OFW kami, umuwi kami ng wala kaming savings. So, that time, nung nag-start pa kami na dahil dito sa mga maliliit na project na to, hindi pa kami marunong talagang mag-manage ng sa construction, sa pera, paano namin naayusin. So, ang nangyari, nagkaroon kami ng mga difficulties sa pagpapasahod ng tao. Though, yung mga materyales okay, pero yung mga pasahod ng tao, nagkaroon kami ng experience na hindi talaga namin sila mapasahod. Ang ginagawa namin noon is, umuutang kami sa mga kaibigan namin. Knowing na wala naman akong mga utang. So, feeling ko, pag nag-message ako sa kanila, pauutangin nila ako. Pero, wala ngayon pautangin. So, feeling ko na parang ang yabang ko na, uutang ako dito sa friend ko na to kasi wala naman akong bad record na hindi nagbabayad ng utang or ganon. So, nagtatry kami yan, friend number 1, number 2, number 3, talagang wala. So, siguro way yun ni Lord para matuto rin kami kung paano namin ayusin yung bagay-bagay. So, good thing na lang talaga, nakaranas kami ng ganon. And right now, nagagamit namin yun kung paano namin siya ayusin. And mas maingat sa pag-decide sa finances, paano i-handle ang mga bagay-bagay. So, nung syempre, ang social media, napakalakas na, na bagay, no? May mga napopost na ako, mga projects namin, accomplishments,
yung mga friend na namin mismo, yung nagme-message sa amin, na sinasabi, pwede ba kami mag-invest dyan? Paano ba kami magiging part ng company mo? So, yun na, sila na mismo yung nagkukusan para gusto nang mag-invest, gusto nang magpautang. Pero, anong time naman, nung mga tayo sa man na yun, di pa naman namin need fund. So, parang hindi naman kami yung tipong, sige, pautang, akin na yung pera mo. Diba? So, hindi naman namin tinanggihan na parang, sige, pagka may need kami, hihiramin namin. Pero, until now, wala naman kaming na dun sa mga nag-offer ng gano'n na, yun. So, good thing na, siguro dahil nga na-manage na maayos yung finances ng company. Grabe talaga magtulong ng lesson si Lord Mom. Kung iisipin kung umpisa, hindi natin maiintindihan mga ganun. Pero pag lumaon ng oras, marirealize natin na ganun pala magtulong si Lord. Talagang iintindihin siya, guys. Hag ko lang po. Meron po kaya kayong problem sa pagsisingil sa clients or sa mga pasaway na tao? Possible, meron po. Sa mga kliyente, yung mga client namin is mag-aayos naman sila magbayad. Dahil siguro sa start pa lang, inaayos na namin. Nilalakad kasi namin sa kanila yung parang schedule of payments nila. So, minsan may mga hindi nasusunod, pero mas okay kay client yun kasi pro-project din niya kung paano siya magbabayad yung payments. Pero there are incidents pa rin na sa dulo, may mga minsan yung mga pa-additional dito, pa-additional dyan, ganito, ganyan. So, akala ng client madalas is free yun. So, minsan pagka, halimbawa, ibibil mo na, na yun, parang medyo magkakaroon na kayo ng hindi pagkakaunawaan. So, mas maganda before nyo gawin yung mga additional na mga ganon, mga changes, mag-usap muna kayo na meron siyang cost implication. Maalala ko nung time na halos hindi talaga kami makapagpasahod ng tao. Alam ko nun, parang delay kami for 3 weeks na talagang hindi namin napapasahod ang mga tao. At ang mga taong yun, ang nabibigay lang namin is bale. Yung pangkain lang talaga nila. Merong isang tao na nag-text sa amin, na ang sabi sa amin, "Ma'am, sir, bigyan nyo lang kami ng pangkain. Hindi namin kayo iiwan." So, parang sobrang namin na hindi naman namin gusto malagay sa ganung sitwasyon. Pero, that time kasi, meron din kasi kami client din na hindi nag-pay. So, yun yung implication na parang sa mga tao, masakit na ganun yung marinig mo sa kanila. Pero nakakataba rin ng puso na may mga taong gano'n na maniniwala dun sa pinaglalaban mo, sa vision mo, at maniniwala na hindi ko sila rin iiwan. Yun, nakaranas din ako ng mga workers namin na talagang nagagalit talaga. Yung may isa kaming worker noon na talagang galit na galit. Dire-diretso siyang magsalita. Walang talagang preno, walang talagang kung ano yung nasa sa loob niya, talagang sinasabi niya. Pero, yung worker na yun, naging siya ngayon yung foreman namin, siya yung talaga pinagkakatiwalaan namin, siya ang pinakamatagal sa amin right now. So, at nakita rin naman namin na hindi kami iniwan mula nung time na down kami until kung ano ang meron tayo ngayon sa Archisa Builder. No, because yung mga contractor nga, mayaman, yung mga bagong kotse, syempre, makikita natin social media, yung nagta-travel. Good din po ba kayo dito, ma'am? Kaming mag-asawa, sobrang simple lang namin. Hindi kami yung contractor na pagka may bagong project, may bagong sasakyan, or travel dito, travel doon. Ang kasiyahan namin is mapuno yung pantry namin ng grocery. And that's all. So, kung makikita nyo si Engineer Milvin, sobrang simple lang niya. Nakikita nyo lagi, naka-t-shirt lang yun ng Archisa Builder. Travel, hindi kami nagta-travel. Kasi, nung time na nag-start kami up to now, delayed gratification talaga. Yung tipong
may panahon yung mga bagay-bagay na yun, mag-invest muna tayo, ayusin muna natin yung company, and pagka maayos na yung company, pwede na tayo mag-travel. Pero right now na medyo okay yung company, maayos, inaaya ko si engineer mag-travel, di naman siya makaalis dahil sa mga aso niya, na wala daw magbabantay sa mga aso. So, travel and yung mga luxury, siguro nandyan, pero hindi yun ang priority namin. Nabanggit mo na masaya kayo pag kuna yung pantry. Siguro masaya rin po yung mga empleyado nyo dito sa office. Hopefully, kasi minsan madaming pakain, libre ang pag-aryenda, ano pa, we have monthly, tawag dito, tawag natin doon, coffee break, yung kakain, magpupumustahan. Yun, ang goal namin talaga is mas magaan yung pag-work ng mga empleyado namin. Kaya nga, sabi nga namin, pagtapos mo na yung work mo, pwede ka na umuwi. So, yan yung aming mga pagmamahal na pinapakita sa mga empleyado. Okay. Bali, ito talaga ma'am yung dream business ni Puno. Dream business, siguro, kasi dahil architect ka and engineer ka, usually, ang nangyayari, automatic, may kakaroon ka ng construction company. It just so happen na talagang inline kami dito sa business na pinasok namin. Okay. Tama ma'am. Maganda pong inspiration po yung sinabi niya. Bali ma'am, ano po yung unang project niyo dito sa company po na to? Yung unang project namin is a 2-bedroom na condominium fit-out sa San Lorenzo Place dito sa Makati. Maliit lang yung scope ng work na yon, pero dahil pandemic, sobrang thankful kami kasi may mga trabaho yung mga tao during that time. And then after that project, sunod-sunod na rin yung mga pumasok na project noong 2021, residential mostly. Meron kami sa Tagaytay, meron kami sa Quezon City, sa Las Piñas, and sa Cavite. Bali mo nabanggit niyo po yung pandemic kasi nag-start na lang po kayo. Meron po kayong hinarap na mga challenges. Paano na po kaya nalagpasan yun? Actually, iba-ibang stages ng challenges na nilagpasan namin. During pandemic, syempre, di ba, sobrang stricto, hindi ka pwedeng lumabas. Pero good thing talaga na lahat naman ng naging project namin nung time na yun, walang naging delay. Meron lang mga subdivision na sobrang strict nila. Pero since you just need to comply dun sa mga kailangan mong ibigay sa kanila, halimbawa, pagsuswab test, may number of people lang na pwedeng mag-stay, nag-give over naman, and na-turn over namin ng on time yung mga project na yun during that time. Bali gawin nga ma'am. Pag-is naman, nakasurvive at continuous naman na okay sila. So, to all the accomplishments po ng Artiza Builder, ano po yung pinaka-fulfilling po na na-achieve nyo or yung moment na naaalala nyo po? Actually, walang particular na moment na parang aha moment namin, no? Pero, ang pinaka-fulfilling sa amin is yung ma-turn over talaga yung isang project sa client. On time, maayos, according sa mga gusto nila. Kasi, we know naman, di ba, na maraming contractor na napapabalita, hindi natatapos yung mga project. Pero, sa lahat naman ng naging projects natin, na-turn over natin yung mga project na sinimulan natin. Bali nga ma'am, nabanggit niyo po yung may mga other contractors. So, ano po sa tingin niyo yung kaibahan nitong Artiza Builder sa mga nabanggit niyo nga po mga contractors? Siguro what set us apart is yung kasing vision ng ating CEO, si Engineer Melvin, gusto niyang i-adapt yung mga ginagawa sa Singapore
na kung paano sila mag-manage ng construction, paano yung implementation sa design. So, good thing talaga na siya may background sa Singapore, sa construction. Ako naman, ang background ko kasi sa Singapore din, which is nauna ako as designer, sa consultant, and then saka ako din nag-experience sa construction. So, na-incorporate namin yung experience na yon dito ngayon sa pagpa-practice. And also, Artisa Builder, no, hindi lang sa construction, hindi lang sa design, kundi rin sa spiritual. Sa mga employees natin, we have every Monday, nagkakaroon tayo ng sharing of words, devotion, kasi naniniwala ako na na kailangan natin yung guidance ng Panginoon sa lahat ng ginagawa namin. And also sa site, sa construction projects, nag-start sila praying. So there are times na yung foreman natin dun sa isang project natin sa Quezon City, nagsasabi siya pag, "Ma'am, may mga nangyari na naman ng ganito." So tatanungin ko lang, "Nagkasal ba kayo?" And sasabihin niyo, "Hindi po, ma'am." So sasabihin ko, "Alam mo na kung bakit." So siguro yan yung nagsiset apart sa Artisa Builder, yung faith na meron sa akin, sa mga tao, na papasa sa mga tao. Ang ganda po nun mo. Tama po, hindi lang po siya sa business na arte, pati na rin sa ibang aspeto ng buhay. And lastly po, ma'am, if you could give some advice sa mga aspiring na mag-business ng construction, ano po yung mga advice na pwede kong paibigay sa kanila? Sa pag-business talaga, hindi siya walk in the park na sinasabi, hindi siya mabilis. Pero, syempre, panghawakan mo talaga yung dream mo, yung goals mo, dapat mas malalaki yun. Kasi kung maliit lang yung dream mo, maliit yung goals mo in life, sa konting problema, sa konting struggle, mga difficulty and challenges, bibigay at bibigay. So, since malaki itong mga problema to, dapat dun ka lang nakatutok, dun ka lang nakatingin na talagang, itong gusto ko, ito yung ipupurso ko na kukunin. And of course, lakihan mo din yung faith mo. Dahil si Lord naman, binigyan na tayo ng skills, equip na tayo ng kailangan natin. Nasa iyo na lang how to use it, how to execute it. Tama po. Maraming salamat, ma'am, sa makabuluhan na pagsagot mo sa mga questions. Madami po kaming natutunan, ma'am. Nakakita po kami ng ibang side na bukod sa pagiging designer at engineer po ng head ng kumpanyang ito. Nalaman din natin na, yun nga, merong faith talaga na dapat hinahalo sa bawat trabaho at sa kung ano mang ginagawa po natin sa buhay. Thank you so much, Ma'am Jay. Thank you po sa oras. Next time po sa engineer naman po. Thank you po. In Artisa Builder and Development Corp, they specialize in turning your vision into a beautifully crafted home. From planning and design to construction and finishing touches, they've got you covered. Again, this is Winkle Talks, and see you on our next episode. Baka meron po kayong gustong i-promote mga social media accounts nyo? Yes, our social media accounts, Artisa Builder and Development Corporation for our Facebook. Our YouTube is also Artisa Builder and Development Corporation. Our Instagram, artisa.builder. And our website, www.artisabuilder.com.